Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Hilario. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Kasama ni Hilario si Nanay Belen na nakatira sa Capiz. Dito na siya lumaki at simula pagkabata ni Hilario, hindi na siya nakagala pa ng ibang lugar, maliban kung saan sila nakatira. Hindi marangya ang buhay, ngunit hindi rin mahirap. Tanging pagbubukid lamang ang trabaho ni Nanay Belen. Ngunit sapat na yon para may mailapag siyang pagkain sa lamesa araw-araw at upang mabili ang mga kinakailangan ni Hilario. Naisa nang mag-aral ng binata. Ngunit dahil sa hirap ng kanilang buhay, iniintindi niya na lamang ang sitwasyon nilang mag-ina. Hindi kailanman nakilala ni Hilario ang tunay na ama. Wala siyang ideya kung ano ang pangalan, mukha o kung saan ito nanggaling. Kapag tinatanong niya kay Nanay Belen ang tungkol sa ama, mabilis itong nag-iiba ng usapan. Kaya hindi nagtagal tumigil na lamang siya sa pagtatanong. Maraming kwento-kwento tungkol sa aswang sa Capiz. Isa na dito ang nakatira sa taas ng bundok na malapit lamang sa kanila. Ngunit hindi naniniwala si Hilario sa mga ganitong nilalang. Hindi pa naman siya nakakakita. Kapag nagsisimula ng magpakita ang buwan sa gabi, mahigpit na ipinagbabawal ni Nanay Belen ang paglabas na Hilario sa bahay. Kesyo delikado. Naiintindihan naman ng binata ang pag-aalala ng ina. Sinusunod na lamang kung ano ang sasabihin nito. Ngunit alam niya sa sarili na balang araw, masusuway at masusuway niya ang pinag-uutos ni Nanay Belen. Hilario anak, pumasok ka na. Sumisilip na ang buwan at maya-maya lang. Kakain na rin tayo ng hapunan. Halika na. Wika ni Nanay Belen. Nay naman, malaki na po ko. 18 taong gulang na nga po ko. Kaya sana po wag niyo naman po akong tratuhing parang bata. Ayos lang po ko, Nay. Medyo maliwanag pa naman po. Hindi pa po tuluyang lumulubog yung araw. Papasok po ako maya-maya lang. May pinag-uusapan lang po kami ni Diwa. Tugon ni Hilario. Si Diwa ay isang malapit na babaeng kaibigan nito. Bata pa lamang sila. Matalik na silang magkaibigan. Dala na rin siguro ng malapit na magkaibigan si Aling Belen at ang nanay ni Diwa. Kaya naging magkaibigan na rin sila. Hindi kagaya ng pamilya ni Hilario. Sila Diwa ay may kaya sa buhay. Doktor ang nanay ni Diwa, habang ang tatay naman ito ay namatay nung bata pa lamang. O siya, sige anak ha. Minsan talaga, nakakalimutan kong hindi ka na pala bata. Gusto lang naman kitang protektahan pero gaya ng sinabi mo, malaki ka na at sigurado kung kaya mo na ang sarili mo. Iiwan ko na lamang ang pagkain sa lamesa. Mauna na akong kumain. Wika ni Nanay Belen. Ay, sige na nga po, Nay. Sasabayan ko na po kayo. Alam niyo naman pong hindi ko kayong matitiis eh. Magpapaalam lang po ko kay Diwa. Mauna na po kayong pumasok, susunod po ko. Tugon ni Hilario. Sumilay ang matamis ng ngiti sa labi ng ina, bago tumango kay Hilario at tuluyang pumasok ng tahanan. Diwa, uwi na muna ako ha. Sasabayan ko lang si nanay kumain. Alam mo na,
Talagang hindi ko matitis yung nanay ko na yun eh. Mabuti pa, umuwi ka na muna sa inyo ha. Bukas na lang tayo magkita. Wika ni Hilario. Walang problema, Hilario. Naiintindihan ko. Maski ako, hindi ko kayang tiisin ang nanay ko eh. Sige na. Alam kong naghihintay na yung nanay mo sa loob. Uuwi na rin ako. Aasikasuhin ko pa yung kapatid ko eh. Tugon ni Diwa. Matapos magpaalam, mabilis na pumasok sa bahay si Hilario. Nakita niya si Nanay Belen na naghahanda na ng lamesa. Kagad siyang nagugas ng kamay at saka nakangiting tinulungan ang ina sa paghahanda. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Hilario na muling isipin ang ama. Sa pagkakatanda niya, maski pangalan ay hindi niya alam. Napatingin siya kay Nanay Belen na nakangiting kumakain. Nais niya sana itong tanungin muli matapos ang ilang taong pananahimik. Ngunit ayaw niyang makita ang lungkot sa mata nito at isiping hindi siya sapat para kay Hilario. Siya nga pala anak. Bukas may ihahatid tayo sa palengke. Medyo maraming bumili ng mga tanim natin. Kaya kailangan ko ng tulong mo para maihatid yon. Ayos lang ba sa'yo? Wika ni Nanay Belen. Opo naman ay. Palagi ko naman po kayong gustong tulungan pagdating sa mga bagay na yan. Kaya sabihin niyo lang po sa akin kung anong oras natin kailangan dalhin yung mga gulay. Tugon ni Hilario. Namamanghang napatitig si Nanay Belen sa anak habang nakangiti. Kaya sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan. Manang-mana ka talaga sa tatay mo noong wala ka pa. Masipag, mabait at mapagpasyensya. Wika ni Nanay Belen. Tila napagtanto ng ina ang binuksan niyang diskusyon. Kaya mabilis siyang umubo at uminom ng tubig saka pinagpatuloy ang pagkain. Anay, ano po ba si tatay? Maski pangalan po ba hindi niyo po pwedeng sabihin sa akin? Matagal na po ako nagtatanong sa iyo na eh. Pero kahit isang sagot tungkol sa kanya, wala kayo naibigay sa akin. Tanong ni Hilario. Alas 8 ng umaga ang lakad natin bukas, Hilario. Agahan mo ang gising ha. Medyo malayo pa ang palengkeng pupuntahan natin. Tugon ni Nanay Belen. Nay naman, ganyan na lang po ba palagi ang gagawin niyo kada magtatanong ako tungkol sa tatay ko? Palagi niyo na lang pong iniiba yung diskusyon eh. Tapos na ang usapan, Hilario. Magpapahinga na ako. Ikaw na ang bahala dito, anak. Masama ang pakiramdam ko at pagod ang katawan. Kailangan ko ng matulog. Tugon ni Nanay Belen na siyang tumapos ng usapan nila ni Hilario. Nang makapasok na sa kwarto ang ina, doon malalim na bumuntong hininga si Hilario. Hindi niya maaaring pasamain ang loob ni Nanay Belen dahil may sakit ito sa puso. Kapag nagkataon ay maaari nitong ikamatay at ayaw niyang mawala ng nanay dahil siya na lamang ang kasama sa buhay. Nang matapos magligpit ng pinagkainan, naligo na lamang ito at napagpasyahang maagang matulog para sa lakad nila bukas. Hanggang sa Ikaw ang nakatandang pumatay sa pinakamatinding aswang sa lugar ninyo. Ikaw lamang ang may kapangyarihang makabatay sa kanya. Wika ng tinig. Sino ka? Lumabas ka! Sino ka ba? Bakit hindi kita makita? Tanong ni Hilario.
Ngunit biglang nagliwanag ang paligid bago tuluyang nagising si Hilario mula sa pagkakahimbing. Binalot ito ng kaba at pawis na pawis kahit malamig naman ang paligid. 6:00 na ng mga oras na yun, kaya napagpasyahan niyang bumangon na lamang upang maagang makapaghanda. Naabutan niya si Nanay Belen na nagluluto ng umagahan. Amoy na amoy niya ang tuyo at itlog na piniprito. Nagpresenta siyang maghanda ng lamesa upang ang pagkain na lamang ang hinihintay. Matapos namang kumain, tinulungan niyang magtali at maglagay sa sako ang ina ng mga ihahatid na gulay. Nag-arkila na lamang sila ng tricycle sa kakilala nilang may-ari. Habang nakasakay sila ng tricycle papunta sa palengke, naging mabagal ang takbo nito. Nakita ni Hilario ang isang lalaking nakaitim. May sombrero pa ang ulo nito na tinatakpan ng muka. Ngunit kitang-kita pa rin ni Hilario ang nakakalokong ngiti na pumuporma sa bibig nito. Nararamdaman niya ang titig ng lalaki kahit hindi niya nakikita ang mga mata. Bigla na lamang bumilis ang takbo ng tricycle. At dahil naka-backride si Hilario, kitang-kita niya ang malaking ngisi ng driver habang mas binibilisan pa ang takbo. Sinubukan niyang agawin ang manibela. Kaya naman tamang-tama na bumangga lamang sila sa isang batong pader at hindi sa isang sasakyan. Mabilis na buwabas si Hilario. Pinuntahan si Nanay Belen sa loob ng tricycle. Nilabas niya ito at mabuti na lamang ay maayos ang kalagayan. Pinuntahan niya ang nagmamaneho sa harapan. Nakitang wala itong malay. Inilabas niya dahil naipit ang mga paa nito. Nang tuluyang mailabas, ilang minuto lamang ay dumating na ang mga kapulisan at ambulansya. Maya-maya lang, nagising na ang driver kaya kinumpronta ito ni Hilario. Ano po bang nangyari, Manong? Bakit bigla pong bumilis ang takbo ninyo? Alam niyo naman pong delikado ang mabilis na pagpapatakbo ng tricycle. Lalo na ngayong maliit ang daan natin. Tanong ni Hilario. Naku sir, hindi ko alam kung paanong nangyari. Yung huli kong naaalala, nawala na ako ng malay kanina pa eh. Pasensya na po talaga. Hindi ko na po alam kung anong nangyari. Tugon ng driver. Gusto niyo po bang pagbayarin to sir? Pwede po kayo mag-report tungkol dito. Mungkahi ng pulis. Hindi na po kuya. Parang aksidente lang naman po yung nangyari. Yung mga gulay, may isasalba pa naman po namin. Si nanay po pakitignan na lang po. Tugon ni Hilario. Matapos ang araw na yon, naayatid naman nila ang iba sa mga gulay na naisalba. Ngunit karamihan ay hindi na. Nagpaliwanag na lamang sila sa mga bumili ng gulay at naintindihan naman ito ng mga mamimili. Kahit ganon, medyo marami pa rin ang kinita ni Hilario at Nanay Belen. Pagsapit ng gabi, si Hilario na ang nagligpit at nagpatay ng ilaw sa buong tahanan. Maya-maya lang ay natulog na siya. Naghahabol ito ng hininga pagkagising kinaumagahan. Mabilis niyang kinuha at ininom ang tubig na nakatabi sa kanya palagi kapag natutulog. Nagtataasan ang mga balahibo kapag inaalala ang napanaganipan kagabi. Ang lalaking nakasombrero nakita niya habang nakasakay sa tricycle kahapon. Sinubukan siyang patayin sa panaginip niya. Sinasabi nitong si Hilario ay isang sugo na siyang papatay sa kanya. Kaya mabuting patayin na lamang siya nito. Nang mababawian na siya ng hininga, doon lamang ito nagising. Pagbaba niya kagaya ng dati, naabutan niya si Nanay Belen na nagluluto ng almusal.
Matapos kumain ay mabilis siyang tumulong sa pagtatanim ng mga gulay sa kanilang lupain. Mag-aalas 5 na nang ayain siya ni Nanay Belen na umuwi upang makapagpahinga. Sige Nay, mauna na po kayo. Magpapahangin lang po muna ako. Mas presko po kasi yung hangin dito sa bukid kaysa dun sa atin eh. Wika ni Hilario. O siya, sige. Mag-iingat ka anak ha. Eto, dalhin mo itong punyal. Kung sakali lang naman na matsambahan ka ng kahit ano dito, malapit pa naman yung kakahuyan dyan. O sige na at mauuna na ako. Ilalagay ko na lang yung pagkain mo sa lamesa para kung sakaling matagalan ka mauuna na akong kumain. Tugon ni Nanay Belen. Si Nanay talaga oh. Wag na po kayong nananakot, Nay. Pero para po kumalma kayo, sige po dadalhin ko na lang ito. Salamat po Nay ha. Mag-iingat po kayo po Wika ni Hilario. Matapos magpaalam, naglakad na si Hilario papasok sa kakahuyan kung saan talagang maaliwalas ang hangin. Dahil mga kahoy lamang ang nakapaligid at walang kahit anong usok sa loob. Habang naglalakad, nakarinig siya ng kaluskos sa medyo malayong direksyon kung saan siya nakaharap ngayon. Ngunit dahil medyo madilim na sa parteng yon, wala itong nakita. Napagpasyahan ng binatang bumalik na lamang at umuwi. Hindi niya gustong may mangyaring masama sa kanya dahil wala nang mag-aalaga kay Nanay Belen. Hanggang sa papauwi na siya nang maramdamang may nakasunod sa kanya. Tinignan niya ang paligid at wala siyang nakitang kahit sino mang tao. Kaya ipinagpatuloy niya na lamang ang paglalakad. Habang tumatagal, tila may naririnig siyang pagaspas ng pakpak na galing sa likuran. Tila alam na alam niya kung ano ang nilalang na kanina pang sumusunod sa kanya. Nais niyang kumpirmahin kung tama ba ang hinala. Kaya dahan-dahan siyang lumingon sa likod. Kagaya ng inaasahan na, nakita niya ang isang nilalang na may malalaking pakpak, mga mahabang kuko at tenga, at matatalim na ngipin. Nakahawak pa ito ng isang buong manok na naliligo sa sariling dugo na wala ng buhay. Dahil sa takot, dali-dali itong tumakbo pa uwi. At minuminutong tinitignan ng likod kung sumunod ba ang aswang. Ilang hakbang na lamang papunta sa bahay na wala ang aswang sa likuran. Ginala niya ang tingin baka sakaling nakatago lamang sa likod ng mga puno. Ngunit wala na itong naramdamang presensya kaya nagmadali na lamang siyang pumasok ng tahanan. Pagkapasok niya, kagad siyang napansin ni Nanay Belen na pawis at hinihingal. Oh anak, anong nangyari sa'yo? Bakit parang tumakbo ka ng matagal? Kita mo naliligo ka na sa pawis. Magkakasakit ka niyan sa ginagawa mo. Ay nakong batang ito, oo. Wika ni Nanay Belen. Nay, may nakita po ako. Ang akala ko po hindi sila totoo pero parang nagkamali po yata akong isipin na hindi sila nabubuhay sa mundo. Hinahabol po ako ng isang aswang, Nay. Tugon ni Hilario. Nang hindi na sumagot si Nanay Belen, doon na siya tinignan ni Hilario. Nakaupo lamang ito at nakapikit habang magkahawak ang dalawang kamay. Ayos lang po ba kayo, Nay? Narinig niyo po ba yung sinabi ko po kanina? Tanong ni Hilario. Oras na rin siguro para malaman mo ang totoo, anak. Ang humahabol sa'yo, ang mismong tatay mo. Balak kanyang patayin dahil ikaw ang nakatakdang tumapos sa buhay niya.
Hindi ko sinabi sa'yo dahil ayaw kong bigyan ka ng suliranin na tila nakaasa ang kaligtasan ng buong lugar sa mga kamay mo. Pero ngayon, kailangan mo na talaga itong malaman. Tugon ni Nanay Belen. Huminto muna ang ina sa pagsasalita. Lumapit kay Hilario. Hinugot ang punyal na binigay niya sa anak kanina. Hinawakan yon habang tinitignan ng malalim. Itong kutsilyo na ito, ang nakatakdang pumatay sa tatay mo, gamit ang iyong mga kamay. Yan ang kukumpleto sa ritual. Wika ni Nanay Belen. Dahil sa nalamang impormasyon, natahimik na lamang si Hilario. Nakatitig lamang sa mukha ni Nanay Belen ng may pagtataka at kaunting sama ng loob. Ilang segundo pa ang nakalipas bago siya makabawi at magsalita. Nay, unang-una, kailangan niyo pong malaman na hindi ako galit. Sama ng loob meron pero kailanman hindi ako magagalit sa'yo. Pero Nay, yung mga ganitong bagay po, dapat sinabi niyo kaagad sa akin eh. Ano po bang malay ko na meron pala akong dugong aswang? Saka Nay, kahit gaano pa po kabigat na responsibilidad yan, sa lahat po ng tao, ikaw po ang higit na nakakaalam na kahit ano pa yan. Gagawin at kakayanin ko po yan. Kung ang kaligtasan mo ang kapalit kapag hindi ko pinatay yung tatay na hindi ko naman nakasamang lumaki at nag-alaga sa akin, papatayin ko na lang po siya. Wika ni Hilario. Pasensya ka na anak. Gusto ko lang naman protektahan ka sa mabigat na kapalaran mo. Ngunit hindi yata talaga matatakbuhan ng isang nakatakda. Hindi ako nag-isip kung gaano kahalaga na malaman mo ang impormasyong ito. Sa lalong madaling panahon, kailangan mo nang makumpleto ang binigay na misyon sa'yo. Dahil hindi panghabang buhay na mananahimik ang tatay mo. Tugon ni Nanay Belen. Saan ko po ba siya makikita, Nay? Ako po ba ang pupunta sa kanya? O siya po mismo ang lalapit sa atin? Ngayong gabi, naalala kong narinig ko siyang nagsabi sa kausap niya. Kapag nagkita kayo sa aswang niyang anyo, hindi kanya papatayin dahil maghihintay siyang gumabi. Kapag gabi naman, mas lalong lumalakas ang isang aswang. Kaya maghanda ka mamayang gabi. Ikaw lamang mag-isa ang lalaban sa tatay mo. Gamit ang kapangyarihan niya. Ikaw lamang ang gigisingin niya at wala nang ibang makakarinig sa paglalaban ninyo. Inaasahan ko ang matagumpay mong pagbabalik, Hilario. Wika ni Nanay Belen. Matapos ang ilang oras, nakahiga lamang si Hilario sa kama. Inaantay ang pagdating ng tatay na nagngangalang Jericho. Habang nakahiga at nakapikit, tahimik niyang ipinagdarasal ang kaligtasan at ang pagtatagumpay sa misyong inatas sa kanya. Maya-maya lang, nakarinig na ito ng tunog ng pagaspas na malalaking pakpak na siyang inaasahan na rin niya. Siniksik niya ang kutsilyo sa likod ng damit. Mabilis na lumabas sa bakuran kung nasaan si Jericho at kung saan nanggaling ang tunog ng pakpak. Tamang-tama na pagdating niya ay nasa lupa na ito at parang hinahanap talaga ang binata. Hindi niya pa nakikita ang taong anyo nito at wala siyang balak tignan pa. Nais niya na lamang patayin ang aswang at tuluyang matapos ang gabi. Mukhang nasabihang ka na yata ng nanay mo, Hilario. Handang-handa ka na. Pero bakit ganon?
Wala sa iyo ang sandata. Aarte pa ba naman ako? Mas mabuti ngayon ng medyo mahirapan ka naman at madalian na lamang ang pagpaslang ko sa iyo. Wika ni Mang Jericho. Bakit niyo po ba ginagawa to? Nasabi na sa akin ni nanay ang lahat. Kasama na ang pagiging tatay mo sa akin. Tugon ni Hilario. Talaga ba? Hindi ko inakalang pati yun ay sasabihin ng nanay mo. Ay, ano pa nga ba ang aasahan ko? E di ngayon, magdadalawang isip ka ng paslangin ako dahil tatay mo ako. Bakit naman po? Kung kaligtasan ba naman ni nanay ang nakasalalay, hinding-hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Hindi ikaw ang nasa tabi ko nung lumalaki ako. At hindi rin ikaw ang nag-alaga sa akin. Huwag niyo po sanang mamasamain pero parang gusto ko ring palabasing wala akong paki sa'yo eh. May pakialam lang ako sa inang nagmahal sa akin simula pagkabata ko. Ang dami mong bata eh. Maski ako, wala akong paki sa'yo. Kailangan lang talaga kitang patayin dahil ikaw ang hahadlang sa akin. Tama na ang satsat. Padaliin mo na lamang ang trabaho ko. Isuko mo na ang sarili mo, total wala ka namang laban sa akin. Pag-uusap ng mag-ama. Umiling na lamang si Hilario at nakita ang mabilis na pagsugod ni Jericho papunta sa direksyon. Mabilis niyang hinugot ang punyal sa likuran. Sinubukang saksakin ng ama sa dibdib. Ngunit tila mabilis nitong nahalata ang paghugot ng kutsilyo kaya nakaiwas. Napangiti na lamang ng nakakaloko si Jericho. Sumugod muli ito kay Hilario. Panay naman ang ilag ng binata sa mga ambang kalmot nito. Ngunit bigla na lamang minalas ng isang beses. Nabigong iwasan ang malalakas nitong sipa kaya tumilapon siya at tumama ang likod sa isang puno. Hindi niya ininda ang sakit at tumayo sa kakinuha ang kutsilyong nabitawan. Namalayan niya na lamang na sumugod na si Jericho papunta sa kanya. Dahil sa mabilis na pagtunog ng yapak nito. Tamang-tamang nakaalis siya sa pwesto bago pa siya mahawakan ni Jericho. Sa pagkakataong yon, si Hilario naman ang sumugod. Sinubukan niyang patamaan kahit daplis lang ng kutsilyo si Jericho. Ngunit tila minaliit niya ang lakas ng isang aswang. Dahil hindi pa man siya tuluyang nakakalapit ay tumilapon na muli siya. Kagaya kanina, hindi niya ininda ang sakit. Itinuo ng pansin kay Jericho na ngayon nakangisi sa kanya. Binuhos niya ang lakas upang daganan si Jericho. Mukhang hindi yon inaasahan ng nilalang dahil pareho silang natumba at naipababawan ni Hilario ang nilalang. Sinubukan niyang ibaon ang punyal ngunit nahirapan siya dahil sa lakas ng aswang. Humanap siya ng pagkakataon upang masipa ang isang kamay ng aswang na pumipigil sa kanya. Nang masipa niya ito ay doon niya tuluyang naibaon ng punyal. Huminto lamang si Hilario nang hindi na ito gumagawa pa ng ingay o gumalaw. Binunot niya ang punyal na nababalutan ng dugo. Tinignan niya ang kamay na naliligo din sa dugo ng aswang na pinatay. Nang tignan niya muli si Jericho, nagbalik ito sa anyong tao. Napansin niya ang malaking pagkakahawig nilang dalawa. Naisip niyang walang dudang tatay niya nga ito. Hanggang sa unti-unting naaabo ang katawan ni Jericho. Hanggang sa tuluyang humalo sa hangin. Ika-ikang naglakad si Hilario pauwi dahil sa sugat niya sa paa nang tumilapon siya.
Madaling araw na nun. Sigurado siyang ilang minuto na lamang ay gigising na si Nanay Belen. Hinintay niya ito nang nakayuko sa lamesa matapos uminom ng tubig. Nang sumilip ang araw ay doon na niya narinig ang pagbukas ng pinto. Mabilis niyang nakita ang nakangiti at may bahid pa ng luha ang mga mata ni Aling Belen. Kagad niyang niyakap si Hilario. Binati siya nito dahil tagumpay ang binata. Ilang araw ang lumipas. Ibinaon ng mag-ina ang punyal na ginamit ni Hilario. Ibinaon nila ito nang sa ganon wala nang iba pang makagamit nito. Nag-aalala silang baka masira ang isa sa mga kagamitang malaki ang epekto sa buhay. Magpasa hanggang ngayon. Wala na si Nanay Belen. Nagkaroon na rin ng sariling pamilya si Hilario. Patuloy niyang ikinikwento sa mga anak. Nang minsan siyang maging sugo, itinakdang papatay sa pinuno ng aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Malo. Taong 2001. Probinsya ng Capiz. Bata pa lamang si Malo. Kung ano-ano na ang nakikita kaya ito naging matatakutin. Nasa ika-6 na baitang pa lamang ang bata ng mga panahong ito. Naging bantog sa mga kaklase niya ang pagiging mali-mali. Oy Malo! Sigaw ng isang kaklaseng tawagin na lang natin sa pangalang Edmar. Ay kambing, ay Malo, ay Edmar pala. Wika ni Malo. Hoy ikaw Edmar, pag hindi mo tinantanan tong kaibigan ko, hahampasin na kita. Hindi na maganda ang ginagawa nyo kay Malo. Nakita nyo na nga nagkakaganyan eh. Tapos kayo tawa lang kayo ng tawa. Wika ng kaibigang tawagin na lang natin sa pangalang Dina. Ito ang natatanging kaklase ni Malo na sobrang dikit sa kanya. Palaging nagtatanggol sa tuwing tinatawanan at tinutokso siya ng mga ito. Madalas siyang ipagtanggol ng kaibigan. Ngunit hindi sa lahat ng oras ay kasama niya ito. Isang hapon, habang papasok ng paaralan, may nakita siyang tumatakbo na maliit na nilalang sa gilid ng puno ng akasya. Malapit sa labasan ng mga estudyante. Ngunit doon din siya dumadaan papasok dahil yon ang mas malapit sa kanilang tahanan. Wala namang nagbabantay doon pag oras ng pagpasok kaya walang sisita sa kanya. Kumakabog ang dibdib niya habang papalapit sa puno. Nagtataka si Malo. Maraming naglalaro ng mga bata ngunit bakit hindi nila ito nakikita? Nang akmang lalagpasan na ang puno, bigla itong nagsilundagan sa harap niya. Sa sobrang takot ay bigla itong nahimatay. Malo, Malo, ayos ka lang ba Malo? Miss, nasan po ko? Tanong ni Malo. Pinasok pala siya ng mga kaklase sa silid-aralan nang nakita nilang natumba sa harap ng puno. Maging ang guro. Nataranta nang makitang binubuhat siya ng mga ito. Hinihilot-hilot at pinapaamoy ng langis para bumalik ang ulirat. Nang imulat niya ang mga mata, bigla siyang napasigaw ng napakalakas ng tumambad sa harapan niya. Ang mga maliliit na nilalang na nakita niya kanina sa puno ng akasya. Miss, sino po sila? Pakiusap po. Iuwi niyo na lang po ako sa bahay. Wika ni Malo.
Akmang magsasalita pa sana siya nang makitang napapalibutan pala siya ng mga kaklase na sobrang nag-aalala sa kanya. Bigla siyang natahimik. Napaisip kung totoo kaya ang nakikita. Natigil siya sa iniisip nang bigla itong yakapin ng kaibigan. Pinakalma siya nito. Binulungan na siya na ang maghahatid sa kanya. Miss Cecilia, ako na po ang maghahatid sa kanya mamaya. Sige na po. Iwanan niyo na po muna kami dito. Kakausapin ko lang po ang kaibigan ko. Wika ni Dina siguro. O siya, sige. May klase pa ako sa kabilang section. Malo, ayos ka na ba? Ang mga kaklase mo papapasukin ko na sa mga silid nila. Sige na, Dina. Samahan mo na muna si Malo. Ako na ang bahalang magsabi sa ibang guro ninyo. At heto, ibigay nyo sa guard kung kaya niya nang maglakad. Sa tingin ko maayos naman na siya. Uminom ka ng vitamin C, iho. Baka nananamlay ka lang dahil sa init ng araw. Sige na, tatawagan ko na lang din ang mga magulang nyo nang masundo na din kayo. Mahirap na. Baka mahimatay ulit at baka di kayanin ng kaibigan mo. Wika ng guro. Napatango na lamang ang dalawa. Mag-aalas 2 na ng hapon nang inakay ni Dina ang kaibigan. Pagkaraan sa gate, binigay nila sa nagbabantay ang liham na binigay ng guro para mapalabas sila ng maaga. Nakatambay na din pala ang ama ni Malo na nag-aalala sa kanya. Nakung bata ka, kamusta ang pakiramdam mo? Baka napagod ka lang kaya kayo nahimatay. O siya, di bale hatid na muna natin itong kaibigan mo. Salamat iya sa pag-alalay mo sa anak ko ha. Wika ng tatay ni Malo. Natawagin na lang natin sa pangalang Fabian. Naku, wala po yun, tiyo. Maiba po ko. Naikwento na po ba ng anak niyo ang nangyayari sa kanya? Tiyo, pwede ko po ba kayong makausap? Tanong ni Dina. O siya, sige. Doon na sa bahay na makapagpahinga ang kaibigan mo. Tugon ni Mang Fabian. Tricycle driver ang tatay ni Malo. Nagpaliban na muna sa pamamasada ng mga oras na yun dahil nag-aalala sa kalagayan ng anak. Pagkarating ng tahanan, kagad itong inalalayan ng ina na ng mga oras na yon ay may hawak pang rosaryo sa pag-aalala sa anak. Bago pa nakauwi si Malo, naabisuhan na ng guro ang mga magulang. Anak, may masakit ba sa'yo? Nag-aalala kami baka nabagok ang ulo mo. Diyos ko, halika nang matignan ko. Baka may mga pasa ka pa, anak. Naku, Fabian, huwag kang tumayo lang dyan. Kumuha ka ng maiinom. Saka bakit hindi mo pa hinatid itong isang bata? Abay, iha, malayo pa ang bahay mo dito ha. Ipapahatid na lang ba kita? Tugon ng ina ni Malo. Natawagin na lang natin sa pangalang Alice. Mamaya na po, tiya. Kakausapin ko lang po kayo tungkol sa kalagayan ni Malo. Nag-aalala na din po ko. Kabata-bata pa po niya pero parang may kakaiba sa kanya. Hindi naman po siya ganyan dati, di ba, tiya? Ano po kaya kung ipatingin niyo po siya sa manggagamot? Kanina po sa harap namin, nagsisigaw po siya. Sinasabi niya na may mga nilalang sa harapan. Wika ni Dina. Bigla itong tumayo at nakatitig sa isang banda. Nanlaki ang mga mata at hindi makapagsalita. Hinawakan siya ng ama at akmang papaupuin na sana. Biglaan itong muling hinimatay. Binuhat siya ng ama papasok ng silid. Habang ang ina, nag-init na ng tubig para ipamunas sa anak. Sige na, Alice. Magtawag na tayo ng manggagamot. Baka kung ano nang mangyari sa anak natin.
Wika ni Tatay Fabian. Malayo ang biyahe, Fabian. Anong oras na ba? Matatagalan kung magtatawag pa tayo. Buhatin mo na ang anak mo at dadalhin na natin sa bahay ng albularyo mismo. Tugon ni Nanay Alice. Hindi na nagsayang pa ng oras ang mga magulang ni Malo. Sinama na din nila si Dina kahit malayo. Nagpupumilit ito para masiguradong maligtas ang kaibigan. At hindi alintana ang sasabihin ng magulang. Habang binabagtas ang daan papunta sa kabilang baryo, naikwento ni Dina ang mga nangyari sa kaibigan. Sinabi din niya na may kilala siyang magaling na manggagamot sa lugar malapit sa kanila. Hindi naman nagdalawang isip ang mga magulang ni Malo. Sa tagal na magkaibigan ng dalawa, gusto lamang din ni Dina na makatulong. Tiyo Fabian, iliko mo po dyan sa may kanto. Andyan po ang bahay ni Mamang Lydia ko. Magaling po namang gagamot yun. Kaya niya pong matukoy kung anong nangyayari kay Malo. Kaya din po ako sumama kanina. Naikwento ko na po kay Mamang ang nangyayari sa kaibigan ko. Siya na po ang nagsabi na gusto niya po itong makita. Wika ni Dina. Ganun ba, Iha? O siya, salamat sa pag-aalala mo sa anak namin, ha? Tugon ni Tatay Fabian. Wala po yun, Tiyo. Igilid mo po. Nandito na po tayo. Wika ni Dina. Maganda ang lugar. Maaliwalas lalo pat ang bungad papasok ng tahanan ay merong mga namumulaklak na daisy. Naabutan nilang abala sa pagdidilig ng halaman si Mamang Lydia, kasama ang anak ni si Matet. Nakangiti pa itong bumati sa kanila. Buhat ng ama ang anak. Pinagmadali na silang pumasok ng tahanan. Nag-iba ang ora ng paligid. Habang inaalalayan ni Mamang ang mag-ama, may kung ano itong nasipat sa suot na damit ni Malo. Tila sapot ng gagamba na nakadikit malapit sa laylayan ng damit. Hindi ito basta mapapansin o makikita ng taong walang matalas na paningin. Nako, paano ba naman hindi siya susundan? Matet anak, kunin mo nga ang tela na nakahamba sa higaan ko. Magmadali ka na. Wika ni Mamang Lydia. Nilatag ng anak ang tela sa harapan ng mag-ama. Dito nila hiniga si Malo. Inayos ng albularyo ang pagkakahiga ng bata. Nang mga oras na ito, wala pa ring malay si Malo. Nagtali ng telang mabulaklak si Mamang at nagumpisang maghuni ng ritual. Habang tinatanggal ang sapot, inilagay niya ito sa maliit na kahon. Habang patuloy na ginagawa, nagpausok na din ito ng kamangyan habang patuloy lamang sa paghuhuni ng mga engkantasyon. May dasal itong binubulong sa mga palad. Dinampi ito sa noo ng bata. Maya-maya lang ay umubo ito at huminga ng malalim. Minulat ang mga mata at nagtataka kung nasan siya. Nilibot niya ang paningin sa paligid at nakita ang mga magulang kasama si Dina. Nagahawak kamay pa ang mga ito at ngumiti sa kanya. Anak, ayos ka na ba? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Tatay Fabian. Hindi naman po masama ang pakiramdam ko, Tay. Sa sobrang takot ko lang po siguro. Ang dami po kasi nila eh. Tugon ni Malo. Bakit kasi hindi ka nagsasabi sa amin ng tatay mo, anak? Kung hindi pa nagkwento ang kaibigan mo, hindi pa namin malalaman. Napapansin ko lang nitong nagdaang buwan. Mukha kang palaging natatakot, pero mas malala ngayon. Wika ni Nanay Alice. Ang pagkakaroon ng ikatlong mata ay regalo ng kalikasan. Nasa tao kung paano ito dadalhin. Kung paano mag-control ng sariling emosyon. Hindi lahat.
nabibiyayaan ng ganitong katangian. Sa nakikita ko sa'yo, matatag kang bata. Kulang lang sa paggabay at tama yan. Hindi ka bukas para ipagsabi ang nararanasan mo. Dahil kusa lang itong papasok sa sistema mo. Kapag kaya na ng utak mong mag-control, mas mainam kung walang masyadong nakakaalam na may ganito ka para kahit papano makaiwas ka sa panghusga. Kung mamarapati ninyo, pwede kitang gabayan sa mga bagay na ito. Pero sa ngayon, dapat mo itong ibalik sa mga nilalang. Wika ng matanda. Iniabot nito ang kahon kung nasa nakalagay ang sapot. Pinayuhan siya na sa lalong madaling panahon maibalik ang naidikit sa kanya. Maaari na mahalagang bagay yon sa mga nilalang. Kaya sinusundan si Malo na mga ito. Binigyan lamang siya ni Mamang ng proteksyon. Ngunit paalala ng matanda sa kanya, hindi ito magtatagal. Kaya hanggang kaya ng orasyon na protektahan siya, kailangang maibalik na niya ito. Mag-aalas 3 ng umaga, sinamahan sila ni Mamang papunta sa paaralan kung saan nagsimula ang lahat. Habang pababa ng tricycle, kinakabahan si Malo. Malayo pa lamang sa puno ay nakikita na niya ang pawang mga alapaap na nakapalibot sa puno. Sinamahan siya ng matanda. Kasabay ng paghingi niya ng kapatawaran sa hindi sinasadyang pangyayari. Matapos ang tagpong yon, gumaan ang pakiramdam ni Malo. Lumipas ang mga araw na napansin niyang hindi na siya natatakot. Nawala na rin ang tila takot na matagal na niya kinikimkim. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.